Hello, my dear. My dear Gemini, second half of May. This is from May 20 hanggang sa katapusan. General reading. Umpisahan natin mga my dear Gemini ang reading mo sa usapin ng kadatungan, money and career, to be followed ng energy ng iyong love. Okay? Love life. Usaping puso. Sa mga nag-e-expect po ng reading tungkol sa kalusugan, hindi po tayo magre-reading ngayon ng health, okay? Or hindi tayo gagawa ng health reading. Mas mainam po mga my dear na magpa-check up po kung meron nararamdaman. Okay, my dear Gemini, second half of May. May 20 hanggang sa katapusan, general reading. Okay, my dear, meron tayong 9 of Wands, okay? We have here the 5 of Sword. And the Ace of Pentacles. Okay, so good news, my dear Gemini. May blessing, okay? May something na nangyayari sa usapin ng pinansyal. Posible, my dear, kung naghahanap ka ng trabaho, maganda tong Ace of Pentacles. Ito na siya, my dear, okay? Posible meron din mga nagbubukas na panibagong oportunidad, my dear, na may kinalaman sa pinansyal. Kaso dito, my dear, yung iba sa inyo parang takot na mag-umpisa or nahihirapan na mag-umpisa. So, expected mo, my dear Gemini, second half of May, na parang nahihirapan ka, my dear, na i-grab yung mga opportunity. Okay? Nahihirapan ka, my dear, na magdesisyon kung i-grab mo ba yung opportunity. Pero, it is a good indication naman. Maganda naman yung nilalabas na energy, my dear. For example, nagdadalawang isip ka, my dear Gemini, kung i-grab mo ba yung opportunity, trabaho, may kinalaman sa usapin ng pinansyal, nag-aalanganin ka kasi dito sa dalawang card na to, my dear. Parang hirap ka magdesisyon. Okay? So, sobrang hirap ka magdesisyon, nahihirapan ka mag-step out sa comfort zone mo. Pero, yes, meron panibagong opportunity over here. Posibleng trabaho to, my dear. Okay? Posibleng offering. Kasi makikita mo yung kamay dyan, my dear, inaalokan ka. Posibleng merong offering sa'yo ang universe. May offering sa'yo ang ating buong may kapal. Pero nahihirapan ka talaga, my dear, mag-decide. Or nahihirapan ka gumawa ng moves. Okay? So, diretso tayo, my dear, sa energy ng iyong puso. Okay? Let's go. We have here the Two of Cups. Okay, ang dami. The Ten of Cups, the Wheel of Fortune, and bonus card natin, Four of Wands and the Eight of Wands. Okay, babasahin ko na lang, my dear Gemini, kasi nahulog naman na siya. Pero dito tayo magpo-focus, my dear, sa tatlong card. Okay, so maganda tong card na to, my dear, kasi full of happiness, okay? Nakukuha ko dito, my dear, na posible din na mabigyan ng second chance ang isang relasyon na nasira. Kung meron man mga tampuhan, hindi pagkakaunawaan, this is the time, my dear, na magkakasundo kayo ng partner mo. If you are actually single, my dear Gemini, ayan o, parang bubuksan mo, my dear Gemini, yung puso mo at magmamahal ka ulit. Dito sa dalawang card na to, my dear, kasama to ng ating love reading. Makikita mo dito, my dear, posibleng nga, my dear, na may parating na marriage proposal sa'yo. Ayan, no? Posibleng meron ngang ikakasal. Sa mga kasal naman out there or matagal nang meron ng karelasyon, ayan, no? Stable na energy ng relationship. Posibleng magbabago tong partner mo or posibleng magkakasundo na kayo ng partner mo. But if you're actually single, nakukuha ko dito, my dear, nabubuksan mo na ulit yung puso mo at magmamahal ka na ulit. At there's a tendency, my dear, na parating na yung tao talaga na dadalhin ka talaga sa altar or pakakasalan ka or mamahalin ka talaga. Kasi ito, my dear, na card na to is stable energy to, energy ng marriage. Okay? Ayan o. Pero ang ganda, my dear, ng energy ng love. Lalagay natin siya dito sa gilid. Additional cards na tayo, my dear Gemini. Additional cards na tayo. Nahihirapan ka lang, my dear, mag-move forward sa energy ng kaperahan, ng kadatungan, okay? Punong-puno ka ng pangamba, punong-puno ka ng takot. Additional message tayo, my dear, additional message. Gemini, second half of May,
We have here the Seven of Wands, dalawang card to my dear, ayan. And the High Priestess, okay? Parang denial ka, my dear. Parang denial ka dito sa ano na to, my dear. Sa card na to. Okay? Denial ka na energy. Posibleng may kinalaman dito sa mga blessing na to, my dear. Okay? Parang denial yung energy, my dear. The Magician. Sa sarili mo, my dear. Nagkakaroon ka ng self-doubt. Nagsasakaroon ka ng self-doubt dito na kaya mong gawin yung isang bagay. Kumbaga parang pinanghihinaan ka ng loob, my dear, no? Sa mga bagay na gusto mong gawin sa second half of May, no? Medyo mababa, my dear, yung energy mo na may kinalaman sa mga will, okay? Yung action, medyo mababa, my dear, okay? Yan ang nakukuha ko dito. Pero kaya mo siya, oh. Kayang-kaya mo siya, nakukuha ko, my dear. Okay, let's go tayo. We have here the Nine of Cups, okay? Sa energy ng Nine of Cups, ayan no, nagmamanifest ka naman, pero punong-puno ka lang talaga may ng pag-aalinlangan. Chariot, natatakot ka talaga, my dear, oh. Natatakot ka na baka hindi mag-work ang isang bagay, okay? Pero hindi ka natatakot sa energy ng love, okay? Hindi ka na natatakot. Kumbaga, open ka na sa energy ng love. Okay, we have here the Emperor. Success to, my dear, no? So, ang nararamdaman ko dito, my dear, second half of May 20 hanggang sa katapusan, medyo punong-puno ka lang talaga ng pangamba, punong-puno ka lang talaga ng takot, my dear, lalo na sa usapin ng pinansyal. Pero nakukuha ko, my dear, na parang bumibuelo ka lang, no? Parang humahanap ka lang talaga ng tiyempo, no? Parang kalaban mo dito, my dear, yung sarili mo, naglalaban yung isip mo, at saka yung puso mo, sabi ng isip mo, kaya ko yan, sabi naman ng puso mo, ay, hindi ko kaya yan. Siguro meron kang mga traumatic experience, my dear, in the past. Pero dito sa energy ng love, posible may din na makameron dito mag-a-approach sa'yo, hihingi ng tawad, okay? Lalo-lalo na sa usapin ng relationship. Ayan, meron din mag-a-approach sa'yo, baka manliligaw if you're actually single, okay? Kasi napakaganda, my dear, ng energy ng usapin ng love. It's more on second chance. Pero hindi ikaw, my dear, yung mag-a-approach dito. Siya yung mag-a-approach, kabilang energy. Posibleng energy ng water sign, di ba? Cancer, Scorpio, and Pisces. Okay, we have here the Page of Cups. Ayan, natatakot ka talaga, my dear, sa mga posibleng mangyari sa usapin ng pinansyal. No, ito yung parang typical, my dear, na baka pag ginawa ko to, hindi na ako makabalik, no? Posibleng iba sa inyo nag-iisip tungkol sa resign, no? Parang magra-resign or aalis dun sa trabaho na yon, okay? So, hindi ka naman talaga, my dear, talaga makakagawa ng desisyon. Pero nakukuha ko dito mga around May, June, July, August, mga around September, my dear, makakagawa ka na ng desisyon kung aalis ka ba dun sa lugar na yon. Pero ngayong May, medyo marami kang pag-aalinlangan, my dear, na may kinalaman sa usapin ng pinansyal, no? Pero mga around September, my dear, doon ka na makakagawa ng desisyon. There's a tendency, my dear, na mga around September, doon ka na aalis sa trabaho mo, doon ka na magre-resign, and then igagrab mo na yung panibagong opportunity na ino-offer sa'yo ng ating universe o ng ating buong may kapal. Posible din, my dear, na baka meron mga ikakasal na mga around September. Para sa mga single out there. Kasi nagpa-flash-flash sa akin, my dear, yung September. Nagpa-flash-flash yung buwan ng September. Okay? Para may magandang mangyayari sa'yo ng September. Okay? We have here the Two of Pentacles. Okay, may kinalaman sa usapin ng obligasyon. Pero may tutulong sa iyo, my dear. Okay? Kung partner mo to, magre-reach out sa sayo. Ayan o, Ace of Pentacles. Okay? Maganda ang pasok sa iyo, my dear, ng second half of May. May 20 hanggang sa katapusan. Ikaw lang talaga ang may problema, my dear. Kasi posible na punong-puno ka ng takot at saka punong-puno ka ng pangamba. Okay? Posible din, my dear, maapektuhan tong energy ng relationship. No? Kasi dahil meron nga magre-reach out sa iyo, my dear. Meron nga iaabot niya yung kamay niya sa iyo or posibleng hihingi ng tawad sa iyo, my dear. Posible, my dear, na ma-reject mo to. Itong energy ng love. Parang maraming makikipag-peace offering sa iyo, my dear. No? Kahit nararamdaman ko, my dear, na open na yung heart mo, pero parang mas resonated lang siya, my dear, sa mga tao na single. Mas resonated yung energy niya para sa mga taong single, pero para sa mga taken, parang meron ka kasing dala-dala, my dear, sa mga in a relationship, parang
meron kang trauma or meron kang takot sa puso mo. So, posible, my dear, itong pakikipag-peace offering nitong tao na to sa'yo ay ma-reject mo, hindi mo siya ma-entertain. Kasi punong-puno ka, my dear, ng pangamba, my dear, second half of May. Magulo, my dear, ang isip mo. Damay na rin, my dear, yung energy ng pinansyal. Kung gusto mo mag-business, gusto mo lumipat ng trabaho, damay na rin siya, my dear. Pero, my dear, nararamdaman ko dito, nag-uumpisa yung magandang energy sa usapin ng pinansyal, sa usapin ng love, yung meron mga nakikipag-peace offering sa'yo, meron mga nagre-reach out, meron nagpapakumbaba, merong hihingi ng tawad sa second half of May. Okay? Napakaganda, my dear, ng energy. Ikaw lang talaga may problema. Ewan ko ba sa'yo, Gemini? So, my dear, yan ang reading mo para sa yung second half of May 2024. Somehow, my dear, kung nagustuhan mo to, especially kung napadaan ka lang, don't forget to subscribe. Pag-click naman po ang notification bell para ma-update ka sa aking mga upload, and free to like, free to share, free to comment sa lahat ng ating mga videos. Once again, my name is RJ, also known as Apo J. Maraming salamat po, and until next time, bye-bye. Thank you, my dear. Salamat po.